Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinalaga si Secretary Carlito Galvez Jr. bilang kinatawan sa Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kinundena ang ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy kahapon. Grupo ng religious leader tinawag na overkill ang aksyon ng mga pulis. Nadiskubreng umano'y Chinese military uniform sa Pogo sa Porac, Pampanga. Matibay na ebidensya na banta sa seguridad ang Pogo sa bansa ayon sa isang senador. Dating Congressman Arnolfo Teves Jr. muling inaresto sa Timor-Leste matapos na pansamantalang makalaya kahapon. Department of Migrant Workers magsasagawa ng job fair bukas. Higit 11,000 pulis i-deploy sa komemorasyon ng Independence Day. At no-release policy ipatutupad ng LTO sa mga mai-impound na mga kolorum na sasakyan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 11, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa patuloy na pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific region. Dahil dito, may bilin ang Commander-in-Chief sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang ibinili ni PBBM sa Armed Forces of the Philippines? Yes, Ella, dapat maging handa ang Pilipinas dahil sa mas dumaraming pahayag ng mga banta sa labas ng bansa, resulta ng pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon nang dumalaw sa 5th ID ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Ayon kay Pangulong Marcos na ilagay ang Pilipinas sa area of interest ng China dahil malapit ito sa Taiwan. Kaya mahalagaan niya na maging handa ang northern part ng bansa sa anumang maaaring mangyari. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala ngayon ang nagaganap na external threat kaya kailangan ng preparasyon. Dagdag pa ng Pangulo, kailangang i-reorient ang pag-iisip ng liderato ng Pilipinas at i-adapt ang full commitment nito na depensahan ang teritoryo ng bansa. Hindi anya kukuha ng teritoryo ang Pilipinas o guguhit man ng panibagong sovereign territory o EEZ o baseline. Ngunit binigyan tiin ng Commander-in-Chief na hindi papayag ang Pilipinas na kuhanin naman kahit ang 1 pulgada ng teritoryo nito. Dahil naman dito tinukoy ng Pangulo ang halaga na maibigay ang kinakailangang equipment, training at mga pasilidad para sa Armed Forces of the Philippines. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kinatawan ng Pilipinas si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. sa isasagawang Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Pag-uusapan sa Peace Summit kung paano makakamit ang kapayapaan sa Ukraine, pagkakaroon ng pagkakaunawaan at paggawa ng roadmap kung paano magkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang Ukraine at Russia. Kasama rin sa agenda ng summit ang nuclear security, humanitarian aid at food security. Bilang bahagi ng komemorasyon ng Independence Day bukas, nagsagawa ng kilos protesta sa harapan ng Chinese Consular Office sa Makati City ang Atin Ito Coalition. Ito ay upang kondenahin ang mga pangbubuli na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Mula sa Makati City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang update dyan sa rally ng Atin Ito Coalition? Kaya hindi napigilan ng pag-ulan kanina ang pagprotesta ng mga grupo ng Atin Ito Coalition dito sa harap ng Chinese Consulate Office or Consular Office dito sa Makati City. Daang-daang narelista mula sa iba't ibang grupo ng mga militante, mangingisda at kabataan ang nakilahok sa aktibidad na ito ngayong umaga.
pangunahing pahayag ng koalisyon sa Chinese consulate ay ang kalayaan mula sa pagsalakay at militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Hinaing rin ng mga ito ang epekto sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda ng mga pangharas ng China sa naturang karagatan. Ipinahayag ng mga grupo ang pagkondena ng mga ito sa ilang panggigipit at pangaharang ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang kamakailan lang na insidente ng pangaagaw ng mga tauhan ng China sa airdrop supply para sa pagkain at gamot ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Gayun din ang pangaharang at sadyapang pamabangga ng Chinese Coast Guard sa mga Philippine boat na nagsagawa ng medical evacuation sa Escoda Shoal. Bahagi ito, Ella, ng paggunita bukas ng bansa sa ika-126 na taon ng kasarinlan ng Pilipinas. Ngayon ay wala na yung mga ralista dito dahil natapos ang kanilang mga aktibidad at bukas na ang lahat ng lanes ng Buendia, particular na dito sa pagitan ng Ayala Avenue at Pacadi Avenue para sa trapiko. Kanina ay nakabantay din ng mga tauhan ng lokal na pulisya ng Makati kabilang na ang kanilang disaster risk reduction management office upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan dito sa may lugar na isinagawa ang pagpoprotesta. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pansamantalang sinuspindi ni Senate President Francis Cheese Escudero ang konstruksyon ng paglilipatang gusali ng Senado sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ito'y matapos ipag-utos ng opisyal ang muling pagsusuri sa pondo ng new Senate building. Ayon sa senador, nagulantang siya nang malaman ang budget para sa gusali na mula umano sa orihinal na budget na 8.9 billion pesos, umakyat ito sa 13 billion pesos at kailangan pa umano ng dagdag na 10 bilyong piso para matapos ang konstruksyon. Ikinagulat naman ito ni Senator Nancy Binay na siyang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts. Sa isang pahayag, nilinaw ng senadora na hindi kasama sa 8.9 billion pesos ang gastos para sa interior at fit-out ng gusali at hindi rin anya totoo na walang parking space ang bagong Senate building. Anya, mas mainam kung kinausap muna sila ni Senator Escudero para maliwanagan sa totoong impormasyon kaugnay ng konstruksyon ng bagong gusali ng Senado kaysa umano umasa sa mga pabulong-bulong na marites. Gayunman, nanawagan ang senadora na madaliin ang gagawing review sa budget upang hindi na magkaroon ng dagdag gastos sa delay at pagrenta ng Senado sa kasalukuyang gusali nito. Inilunsad na kahapon, June 10, ng Philippine Statistics Authority ang digital version ng National ID na pwedeng ma-access online. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, layo nito na mas mapadali ang mga transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa kautusan ng Marcos Administration. Narito ang report ni Jed Neresina. Siniguro ng Department of Information and Communications Technology o DICT na mas mahigpit ang ginagawang seguridad sa mga impormasyon ng National ID upang makaiwas sa posibleng information hacking. Ang maganda sa PSA, they have a so-called zero trust policy. So, encrypted yung kanilang data. Even as, nung ginawa ko natin po yung digital national ID, even as integrator, wala kaming makita na data. Tampok sa National ID ang ilang mahahalagang security features upang maiwasan na makompormiso ang mga personal na impormasyon. Naka-full encrypt po lahat ng mga ito. Both internal and external attack, wala pong mangyayari kasi naka-zero trust policy tayo. Ibig sabihin, aside sa cybersecurity, of course, we have to fortify that. The data itself is unreadable to the accessing entity, even programmers. Isa pa sa mga importanteng feature ng Digital National ID ay ang pagkakaroon ng magkakaiba at secure na QR code na maaaring ma-verify para sa security sa everify.gov.ph/verify. Umaasa ang PSA at DICT na mas magiging maginhawa ang pag-access ng mga Pilipino sa mga serbisyo ng gobyerno dahil sa digitalization na unti-unti nang sinisimula ng pamahalaan.
Bagaman napasimulan na ang Digital National ID, siniguro pa rin ng PSA na kanilang kukumpletuhin ang pagre-release ng Physical National IDs. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan ng South Korean company na Miro ang kanilang planta sa Commission on Elections o COMELEC at iba pang stakeholders sa South Korea kahapon. Narito ang report ni Dante Amento. Alang-alang sa transparency at kredibilidad ng halalan sa Pilipinas, ipinakita ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited sa delegasyon ng Commission on Elections o COMELEC ang buong proseso ng paggawa o mass production ng kanilang automated counting machines o ACMs sa anyang Gyeonggi, South Korea kahapon. Paliwanag ng mga opisyal ng Miro, wala silang tinatagong anuman kaya binuksan nila ang kanilang planta sa COMELEC at ilang stakeholders tulad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP at Philippine Computer Society. To minimize all any suspicions that anyone might have regarding our productions. So we want to be fair and transparent from the beginning. We have nothing to hide. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kontento sila sa kanilang nasaksihan ng personal. Nung unang sinabi namin na dapat manufacturer yung mananalong bidder, na-comply na po nila kaagad yung mismong number one requirement, manufacturer sila. And number two, syempre yung mga hinihingi nating mga features. Sabi namin 13-inch screen, 14-inch pa ang ginawa nila. So I am impressed with how they produce the machines and how they test the machines to meet the requirements of the Commission. Binigyang diin ni Garcia na una ito sa kasaysayan kung saan binuksan ang kanilang technology provider para masaksihan ang mass production ng mga makina na gagamitin sa halalan. Batay sa kontrata, obligado ang Miro na i-deliver ang nasa 110,000 na mga makina sa COMELEC bago matapos ang taong ito. Sa harapan natin mismo na ipakita kung paano bawat maliliit na detalye ay pinakita. Napaka-importante po sa komisyon yan sapagkat nangangahulugan lang, hindi po kami nagkamali nung mabigay namin yung award. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na kanilang re-resolbahin ang lahat ng nuisance case sa November 2024 o isang buwan matapos ang Certificate of Candidacy o COC filing. Mula pa rin sa Seoul, South Korea, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang detalye nitong gagawing pagresolba ng COMELEC sa nuisance case? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na titiyakin nilang walang masasamang pangalan ng nuisance candidates na iimprenta sa balota para sa 2025 national and local elections. Ang isang kandidato, Ella, ay maituturing na nuisance kung tumakbo lang para manggulo sa proseso ng halalan o kaya naman hindi tunay yung kanyang intensyon sa pagtakbo. Ayon kay Garcia, pagkatapos ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC sa October 1 hanggang 8, siguraduhin nilang lahat ng mga naisampang nuisance case ay kanilang madesisyonan sa buwan ng Nobyembre 2024. Binigyang diin ng komisyon hindi dapat na may maiboboto at maaari pang manalo na isang nuisance candidate. Halimbawa nito ay dahil sa magkapareho ang pangalan ng lehitimong kandidato at ang nuisance candidate kung minsan ang naiboto ng ating mga kababayang botante at nanalo pa sa halalan ay ang nuisance candidate. Noong mga nakaraang eleksyon, maraming nuisance cases ang naihain sa COMELEC at dagdag pa ito sa kanilang maging trabaho, lalo na marami silang ginagawa tuwing eleksyon bilang paghahanda sa 2025 midterm polls. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pupulungin ng Metro Manila Council ang Meralco at Telcos upang isaayos ang wires sa mga poste sa National Capital Region. Kinumpirma ito ni Mayor Miguel Ponce III nang isagawa ang clearing operation sa mga poste ng kuryente sa Pateros kahapon. Ang mga detalye sa report ni Asher Cadapan Jr.
Nagsagawa ng ring operation ng Manila Electric Company o Meralco sa kanilang mga poste sa isang barangay sa Pateros kahapon, June 10. Ayon sa Meralco, target nilang alisin ang mga hindi na ginagamit at di otorisadong mga kable ng Telecommunications Company o Telco sa mga poste ng kuryente. Anila, nagdudulot ng panganib sa publiko ang mga nakabiti na telco wires. Prioridad din nila nga sa halos 1,000 poste na critically loaded at mataas ang tsansa na bumagsak dahil sa bigat ng mga telco wire. Usually dead wires po marami, at kasi kung mapansin ninyo, pag may nagpalit ng service provider or nawalan ka ng internet, hindi na ho nila nire-retire yung mga idle, kabit lang sila ng kabit. And what's worse is hindi sila nagpapaalam sa LGU pati sa Meralco. So yun ho yung mga nagiging problema natin at nagpapabigat sa poste. Ayon kay Pateros Mayor Miguel Ponce III, nakatakdang pulungin ng Metro Manila Council ang Meralco at mga telco upang malutas ang problema ng mga linya at kable sa mga poste sa Kalakang, Maynila. Ang effort ay kumagagaling lang sa isang local government, parang hindi masyado napapansin eh. But if we will start this in the council itself, na lahat ng local government ay magre-request. Kasi I believe hindi lang naman sa Pateros problema ito eh, no? Problema rin to sa ibang lugar. Kaya dapat concerted talaga yung effort namin eh, no? Tiniyak naman ng Meralco na nakikipagtulungan sila sa mga telco para sa mas maayos at mabilis na muling pagkakabit ng internet connection sa mga apektadong lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapatupad ng no-release policy ang Land Transportation Office o LTO sa mga mai-impound na colorum na mga sasakyan. Ngayong araw, inaasahan na huhulihin na ang mga unconsolidated jeepneys na ayon sa mga otoridad ay ikinokonsiderang colorum. Mula sa Pasig City, alamin natin ang balita kay JP Nunez live. JP, ano ang ibig sabihin ng no-release policy na ipatutupad ng LTO? Ella, ayon nga sa Land Transportation Office o LTO, ang no-release policy ay nangangahulugan na kahit mabayaran ng may-ari ng sasakyan ang multa doon sa pagkaka-impound ay hindi ito pwedeng ma-release. Ang tanging paraan lang nila para makuha ang na-impound na sasakyan ay kung maglalabas ng court order ang hukuman. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, masyado nang malalim kasi ang problema sa mga colorum vehicles, kaya dapat ay mas mabigat na ang parusa laban sa mga gumagawa ng ganitong illegal na operasyon. At ngayong araw nga, June 11, yung sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na simula ng panguhuli sa mga tradisyonal na jeep na hindi nag-consolidate. Inaasahan natin na pwedeng mahuli ay yung mga jeep na biyaheng Pasig-Palengke papuntang Taguig. Pero sa ngayon, Ella, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon at wala naman anilang naninita sa kanila sa kalsada. Samantala, ang Metropolitan Manila Development Authority naman o MMDA, sinabi na hindi pa sila nanguhuli ng mga unconsolidated jeepneys sa ngayon. Ito'y dahil wala pa nila silang guidelines na natatanggap mula sa LTFRB. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Inaanyayahan ng Department of Migrant Workers ang lahat ng mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho na makiisa sa gaganaping job fair bukas, araw ng Miyerkules, June 12. Ito ay kaalinsabay ng komemorasyon sa ika-126 na anibersaryo ng Independence Day ng Pilipinas. Nasa 6,000 mga bakanteng trabaho ang iniaalok sa nasabing job fair mula sa 21 recruitment agencies. Isasagawa ito sa iba't ibang mga lokasyon na itatakda ng DMW na mag-uumpisa ng 9:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa iba pang mga detalye, maaaring bisitahin ang official website at social media accounts ng DMW. Samantala, inianunsyo rin ng MMDA na suspindido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila bukas dahil sa Independence Day. Mahigit 11,000 na security personnel ang idideploy sa buong bansa para sa paggunita
ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan bukas. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, kabibilangan ito ng mga pulis, tauhan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Maaari pang magbago ang deployment depende sa pangangailangan ng mga lugar. Nakakuha ang mga otoridad ng mga ebidensya na nagpapatunay na ine-exploit sa prostitusyon ang mga POGO workers sa Lucky South 99 na hindi nakakakuha ng kanilang kota. Kahapon, pinasok ng mga operatiba ang Villas sa loob ng compound. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Sinimulan ng pasukin kahapon ng mga otoridad ang villas sa loob ng Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Nakumpiska ang 20 piraso ng sex toys sa dalawang villa. Ayon sa PNP-CIDG, patunay ito ng mga sumbong na inilalagay sa prostitusyon ang mga babaeng hindi nakakakuha ng kanilang kota. Yung mga reports kasi dito na yung mga nandito ng mga boss at saka yung mga alali ng mga boss ini-exploit nila yung mga babae dito. Lalo na yung mga babae na hindi nila na-meet yung mga quotas nila. So talagang yun ang parang punishment. Bilang parusa, ibinibenta ito online at kung hindi na ibenta ang mga babae, ang mga leader ang gagamit sa kanila. Mayroong 9 na bahay sa loob ng villas na umano'y tinitirhan ng mga leader ng nasabing illegal na pogo. May mga reports kasi dito na yung mga nandito ng mga boss. Nasa gawing dulong bahagi ang villas pero may sariling access ito sa kalsada. Sa 9 na sinasabing bahay ng mga boss, 4 pa lamang ang nasusuyod ng mga otoridad. Sa kabuuan, 22 gusali na mula sa 46 na building ang napasok na. Pero ang natapos na siyasatin ay nasa 18 gusali. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nababahala ngayon ang isang senador matapos na madiskubre ang umano'y uniforme ng Chinese military na natagpuan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang pangamba ng mambabatas tungkol dito sa nadiskubreng Chinese military uniform at may panawagan ba siya kaugnay ng dapat gawin sa mga pogo sa bansa? Ella, na-alarma nga si Senator Sherwin Gatchalian matapos makumpiska ang ilang pinaghihinala ang Chinese military uniforms sa ginalugad na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa isang pahayag, Ella, sinabi ng mambabatas na isa itong malinaw na ebidensya na banta sa seguridad ng bansa ang mga Pogo. Naniniwala ang senador na naging daan ang mga Pogo para makapasok sa Pilipinas, hindi lamang ang mga sindikato, kundi pati na umano ang mga nais sirain ang gobyerno. Giit ni Senator Gatchalian, isa itong panibagong rason para ipagbawal na ng Administrasyong Marcos ang mga pogo sa Pilipinas. Muli ring nanawagan sa Senator Grace Poe na magkaroon na ng maayos na polisiya para tuluyan ang iban ang pogo sa bansa. Anya, hindi lamang nito mapapahinto ang mga iligal na gawain ng mga pogo, kundi para magamit din sa pangangailangan ng bansa ang milyong-milyong piso na ginagastos ng gobyerno sa kada operasyon laban sa mga pogo. Para sa senadora, malinaw na mas nakasasama imbes na makabuti ang pogo sa bansa. Ella, nanawagan naman si Senator Lito Lapid na isama na rin sa investigasyon ng Senado ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga para anya matukoy kung sino ang nasa likod ng operasyon nito. At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Mariing itinanggi ng mayor ng Porac, Pampanga na protektor siya ng iligal na pogo na nadiskubre sa kanilang lugar. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas na ng pahayag si Mayor Jaime Jing Capil mula nang pumutok ang issue ng iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Sa isang pahayag, kinundina ng alkalde ang anumang uri ng krimen at karahasan na nangyari sa kanyang nasasakupan. Aniya, walang mayor's permit
na inisyu ang pamahalaang bayan ng Porac ngayong taon sa Lucky South 99 dahil kasama ito sa mga nasa negative list ng Bureau of Fire Protection dahil sa hindi nito pagko-comply sa mandatory requirements ng pamahalaan. Dagdag pa ni Mayor Capil, handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad upang labanan ang anumang uri ng krimen, torture at anumang iligal na gawain ng mga pogo. Inihain sa Kamara ng Makabayan Bloc lawmakers ang panukalang magbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa gitna ito ng sunod-sunod na pagkakadawit ng POGO sa mga krimen. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa inihaing panukala na ipagbawal na ang mga POGO? Ella, naghain ng bagong panukala dito sa Kamara upang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Inihain ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang House Bill No. 10525 o ang Anti-POGO Act sa Congress Bills and Index kaninang alas 10:40 ng umaga. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng POGO sa iba't ibang krimen, gayon din sa mga illegal na aktibidad tulad ng money laundering, illegal immigration at employment, kidnapping at iba pang karahasan. Ayon kay Congresswoman Castro, umaasa siyang uusad ngayon ang panukalang ipagbawal ang POGO sa bansa dahil sa mga lumalalang pangyayari ngayon kung saan tila sangkot pa ang ilang opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa nito, dapat umaksyon na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nito. May ilan ng panukalang nakahain dito sa Kamara noong 2022 at 2023 na nagsusulong na ipagbawal at ideklarang iligal ang POGO sa bansa. Gayunman, nakabinbin pa ang mga panukalang ito sa House Committee on Games and Amusements. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nilusob ng mga tauhan ng Philippine National Police ang 5 properties ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa Davao City kahapon para isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at 5 iba pang kapwa niya akusado. Muli na namang nabigo ang mga otoridad matapos hindi pa rin mahanap si Kibuloy at 5 akusado. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Nabulabog ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group matapos na lusubin ng mga armadong pulis ang 5 properties ni Apollo Kibuloy sa Davao City bandang alas 3 ng madaling araw. Sa KOJC compound sa Buhangin District, nagulantang ang mga supporters ni Kibuloy na naghahanda na sana para sa kanilang morning devotional alas 4 ng madaling araw. Mahigit 100 tauhan kasi ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at Civil Disturbance Management Unit na naka-full battle gear at police shields ang nakaposisyon sa labas ng compound. Pero bago pa man sila makapasok ay nakabarikada na sa labas ng gate ang mga tao para sila pigilin. Gamit ang fire truck, sinabuyan ng tubig ang mga staff para hindi na makalapit at umakyat gamit ang hagdanan. Kaya nagkaroon ng tensyon o standoff sa pagitan ng dalawang panig. Ilang mga individual din umano ang nasaktan sa girian. Walang or part lang po ito ng procedures natin in serving warrants of arrest. Pasado alas 5 na ng umaga nang pinapasok ng mga KOJC members ang mga pulis. Ilang mga abogado naman ni Kibuloy ang tumanggap ng warrant of arrest. Sinamahan pa ng kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion ang mga pulis para ipakita na hindi nila tinatago si Kibuloy sa KOJC compound o maging sa Jose Maria College. 3 chopper din ang paikot-ikot sa taas para tingnan ang nangyayari sa loob ng compound. Ayon kay Attorney Torion, paglabag umano sa batas ang ginawang paghalughog at pagsugod ng mga pulis dahil wala silang search warrant kundi warrant of arrest lamang. Umakyat yung mga ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Kung wala kayong search warrant, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang 2. Hindi talaga po pwede sana na magpasok ka sa lugar. Buti sana kung nakita mo yung tao at pumasok siya doon sa lugar. Puwersahan ding pinasok ng CIDG ang KOJC compound sa Prayer Mountain at Glory Mountain.
Makikita pa sa CCTV footage ang puwersahang pagsira sa gate. Pagpasok ng mga pulis, agad silang pinigil ng mga tao kaya sumiklab ang tensyon. 5 individual naman ang tinalian ng cable tie matapos magtangkang manlaban umano sa mga otoridad. Sa labas naman ng KOJC compound sa Malungon, Sarangani, ilang mga armadong pulis ang nakabantay. Pinuntahan din nila ang properties ni Kibuloy sa Samal Island. Sa ginawang paghahanap ng mga pulis, bigo pa rin silang mahuli si Kibuloy at 5 kapwa niya akusado sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ayon kay Piero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, maaaring magsampa ng reklamo ang mga nasaktan ng pulis. If totoo yung nangyari, the complainant can file a complaint and file a case kung kailangan. Sasagutin naman yan ng PNP. Iniisip din natin baka mag-resist yung mga supporters and followers. Nandun na sila naka-standby for any eventualities. Nananawagan naman ang PNP sa mga miyembro ni Kibuloy na isuko na ito at 5 pang akusado para harapin ang kanilang kaso. I want to take this opportunity also na manawagan muli kay Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado na para maiwasan po yung mga ganitong mga sitwasyon ay sana po ay sumuko na po sila at harapin po yung mga kasong isinampa po sa kanila para mabigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. At I think yung courts po ay yun po yung proper venue para sagutin po itong mga reklamong isinampa po sa kanila. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pa rin nakalalabas ng bansa si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine National Police, PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang record ang Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Kibuloy. Well, wala pong indication so far na nakalabas po si Pastor Kibuloy dahil wala pa naman pong validation or confirmation on the side ng BID. The mere fact na we are implementing yung simultaneous implementation po ng warrant of arrest doon sa iba't ibang areas po sa Davao po ngayon is an indication na naniniwala po pa rin po tayo na nandito pa rin po siya sa bansa. Panawagan ng PNP kay Kibuloy at 5 iba pang akusado, sumuko na lamang sa pulisya at harapin ang mga kaso laban sa kanila. Kahapon ng umaga, muling nagsilbi ng warrant of arrest ang mga pulis sa 5 property ni Kibuloy sa Davao. Tinawag na overkill ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at 5 kapwa niya akusado kahapon. Ito ay matapos i-deploy ng PNP ang kanilang mga special battalions na naka-full battle gear para hulihin si Apollo Kibuloy. Samantala, kinundi na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsilbi ng warrant of arrest kahapon na anyay hindi katanggap-tanggap. Mula sa Davao City, alamin natin ang detalye kay Lelaine Moreno live. Lelaine, ano na ang naging reaksyon ng KOJC sa ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy kahapon? Batay sa inilabas na official statement ng Kingdom of Jesus Christ, kanina ay gagawin nila ang lahat ng legal remedies para maprotektahan ang constitutional rights ni Apollo Kibuloy, ang leader ng KOJC at pati na ang kanilang mga miyembro. Sa inilabas na official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, kinumpina nila ang ginawang paraan ng mga otoridad para arestuhin ang kanilang religious leader na si Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa nito akusado. Masyado umano ito excessive at overkill. Mahigit 100 special action force kasi, mga pulis na naka-full battle gear, naka-bulletproof at anti-riot gear ang nakaposisyon sa labas ng KOJC compound sa Buangan District kahapon ng madaling araw. Ayon pa sa KOJC, 3 individual rin ang nasugatan sa girian matapos sangkain ng mga pulis na pasukin ang compound. Maliban pa rito, may mga pulis din na nagsusurvey sa paligid ng KOJC compound. Gumamagin-anya sila ng mga hagdanan para makaakyat sa pader, kaya naalarma ang mga miyembrong naghahanda na sana sa kanilang morning devotional.
Sa Glory Mountain naman, sa Barangay Tamayong, 5 miyembro din ang tinalian ng cable tie. Sa ngayon, naganda na sila para maghain ng reklamo sa mga pulis. Samantala, kinundina naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng maraming mga armadong pulis para magsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Ayon kay Duterte, hindi umano ito katanggap-tanggap, lalo't sa KOJC compound at sa school premises ito nangyari. Ayon pa sa dating Pangulo, overkill ba ang magiging trademark ng Marcos administration sa pagtrato ng mga akusado na hindi pa natulang guilty beyond reasonable doubt? Ito rin ba anya ang kanilang magiging tugon sa mga kritiko ng kanilang administrasyon? At kung paano matitiyak ng kasalukuyang nanunungkulan ang constitutional rights ng mga Pilipino kung ang mga pangunahing karapatan ng mamamayan ay kanilang nilalabag. Samantala, aga ilan ng mga miyembro ng KOJC ang natulog dito sa kanilang compound upang bantayan kung sakaling muling bumalik ang ilang mga tauhan ng PNP SAF upang hanapin muli si Kibuloy. Muna ang ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tinawag na misleading, irresponsable at insulto ng Department of Justice ang pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio kaugnay sa pagpapalaya kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito ay matapos sabihin ng abogado na idineklarang illegal ng Timor-Leste Court ang pagkakakulong sa kanyang kliyente habang naghihintay ng extradition trial. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, bahagi lamang ng proseso ng Polisiya Nasyonal ng Timor-Leste ang pagpapalaya at muling pag-aresto sa puganting dating mambabatas. Binigyan din ito na naisumite nila ang lahat ng kailangan para sa request for extradition kay Teves. Sinabi pa ni Ase Clavano na bagamat may utang na loob si Topacio sa kanyang kliyente, siya ay nananatiling opisyal ng hukuman at dapat kumilos ng naaayon upang mapanatili ang integridad nito. Tiwala rin ng DOH na magiging matagumpay ang extradition proceedings at maaari pa rin mapadeport si Teves depende sa direksyon ng pamahalaan ng Timor-Leste sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Desidido ang Radio Broadcast Company na DZRH na papanagutin ang mga nasa likod ng pagkuyog sa kanilang reporter na si Val Gonzales. Kahapon sa live report ni Gonzales sa protesta ng Manibela, bigla siyang nilapitan ng mga miyembro nito at umano ay sinuntok. Narito ang report ni JP Nunez. Habang nagbabalita ng live ilang programa sa radyo, ang reporter ng DZRH na si Val Gonzales bigla siyang nawala sa pag-uulat. Nang bumalik siya sa ere, sinabi niyang kinuyog na siya ng mga miyembro ng transport group na Manibela na nagpoprotesta sa East Avenue sa Quezon City. Ayon kay Gonzales, merong miyembro ng Manibela ang sumuntok sa kanyang tagiliran. Sinuntok ako dito. May sumusuntok dito. May sumusuntok dito. May sumusuntok sa akin dito. Ha? Meron kang hunis. Sinusuntok ka? Mabuti na lamang at kinuha ko ng aking driver. At hinilayo doon sa harapan itong grupo mismo ni Marco Angana. Bago yun ay nag-usap-usap sila bago ako mag-report. Kaya kitang-kita ko na sila. Mga pinakatalikod na sa kanilang makarap sa camera. Doon nila ako sinugod. Ayon sa kanyang kasamang driver na siya ring cameraman, hinatak niya si Gonzales mula sa gitna ng mga nagpoprotesta nang makita niyang kinukuyog na ito. Hindi po talaga siya. Talagang kukuyogin na siya. Kahit ako sinusuntok ko ng tagiliran. Mariin namang kinundena ng kanilang istasyon ang insidente nang umano'y pananakit sa kanilang reporter na ginagawa lamang ang kanyang trabaho. Batay sa opisyal na pahayag ng kanilang station manager at vice president for legal na si Attorney Rudolph Steve Jularbal, desidido ang Manila Broadcasting Company, DZRH, na magsampa ng kaso sa mga may kagagawa ng pananakit kay Gonzales. Pero ang chairman ng Manibela, mariin namang pinabulaanan ang pahayag ni Gonzales. Ayon sa chairman ng grupo na si Mar Valbuena, si Gonzales mismo ang unang nagmura sa kanilang mga miyembro at sinasabihang dapat na makulong ang mga ito. Sana maging patas tayo sa pagbabalita. Yung emosyon mo, itago mo dahil nasa pamamahayag ka. Kung gusto mo na
Kung gusto mo na yung sarili mong opinion ng ilabas mo, mag-commute ka na lang, huwag ka nang magbalita. Kahapon nagmarcha ang Manibela sa East Avenue upang tutulan ang simula ng panghuhuli sa mga unconsolidated jeepney ngayong araw. Ang hiling ng grupo ay maglabas ang LTFRB ng kautusan para payagang mag-renew ng prangkisa ang mga operator na hindi pumasok sa consolidation. Labag sa konstitusyon itong gagawin nilang panghuhuli dahil wala pang penalty o yung ating mga prangkisa hindi pa naman napoproseso kung kailangan na bang bawiin, i-revoke dahil po wala pa naman napapadalan sa atin ng show cause order. Samantala, konforme sila sa panukalang bigyan muna ng 1 taon na provisional authority ang mga hindi nagpa-consolidate. Gugugulin anya nila ito upang maaprobahan para sa modernisasyon ang prototype na unit ng jeep o yung rehabilitated jeepney na itsurang tradisyonal pa rin pero mas mataas na ang bubong. Yung 1 taon na provisional na ibibigay po sa atin, malaking bagay na ito upang mapatunayan natin na tayo po ay pabor sa modernisasyon. Sinubukan ng UNTV na makakuha ng tugon sa LTFRB kaugnay ng protesta at planong panghuhuli ngunit wala silang naging pahayag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ng reklamo ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang social media influencer na si Mary Joy Santiago na nagsabing mayroon siyang HPG escort kaya't hindi naipit sa traffic. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, duda ang HPG na miyembro nila ang escort dahil nagpalit na ng uniforme ang HPG. Hindi na rin anya nakikipagtulungan si Santiago sa investigasyong ginagawa ng HPG. Kaya naman pinag-aaralan ng HPG ang pagsasampa ng kaso laban sa social media influencer. So ang intention po ng Highway Patrol ay magsampa po ng kaso laban kay Miss Santiago for cybercrime, for violation of our cyber laws po. But initial po ang sinasabi po ng Highway Patrol ay mukhang hindi po nila tao itong pulis na nakita kasi after dun sa mga sumunod-sunod na insidente po na involving yung Highway Patrol po natin ay nag-implement po sila ng bagong uniforme po ng Highway Patrol na may mga serial numbers na po. So kung mapapansin po ninyo, walang serial numbers po itong vest at maging yung mga side boxes po nito nung motor po ay wala pong mga marking. So dalawang tinitingnan po nila na hindi po nila ito pulis at nagsuot lamang po ng HPG vest at hindi naman talaga niya ini-escortan itong sinasabing si Miss Santiago po. Nauna na ang sinabi ng HPG na iimbestigahan nila ang naturang post upang malaman kung talagang miyembro ng HPG ang motorcycle escort at ang katotohanan sa pahayag ni Santiago. Mahigit 32 persons deprived of liberty ang nagtapos ngayong araw sa pag-aaral sa senior high school sa loob ng piitaan sa Tarlac City Jail. Mula sa Tarlac City, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano yung plano ng Bureau of Jail Management sa mga PDL na nagtapos ng senior high school at sila ba ay pwede makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo? Tama ka. May pagkakataon silang makapag-aral sa loob ng piitan sa kolehiyo sa pamamagitan nga ng college education bar na isinusulong din sa nasabing piitan kung saan nga ito ay pinagpaplanuhan ngayong taon ng BJMP. Matapos ang 2 taong pag-aaral sa grade 11 at grade 12 sa loob ng piitan, nagtapos na ng senior high school ngayong araw ang 32 person deprived of liberty o PDL mula sa Tarlac City Jail. 2 po sa kanila ay mula sa male dormitory, 12 naman sa female dormitory ng Tarlac City Jail under custody ito ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Tarlac. Karamihan sa mga nagtapos ay graduate in sa Basic Education at Alternative Learning Center o ALS. Tinuloy lang nila ito ang kanilang pag-aaral sa senior high school sa tulong
ng Advanced Institute Technology o AIT. Kabilang sa mga skills training na inoffer ng AIT ay welding, computer system, electronics at dressmaking. Pinakamatanda sa mga nagtapos ay 61 years old mula sa female dorm. Ang pinakabata naman ay 19 years old na male graduate. Bawat isang nagtapos ay tumanggap ng kanilang diploma. Kasama na umakyat ang kanilang mahal sa buhay, 13 sa PDL ang tumanggap ng With Honor Awards. Ayon sa ilang mga nagtapos, nagpapasalamat sila sa Diyos na nakatapos sila ng pag-aaral. Anila malaking tulong ang edukasyon para maabot nila ang kanilang mga pangarap at tuluyan silang magbagong buhay. Inespe ko lang po talaga na makakatapos ako. Ginawa ko lang po yung makakaya ko kung hanggang saan po yung aking makarating. Bonus lang po, sir. Yung binigay sa akin na award, inspirasyon po rin po yun. Naniniwala po ako na may Diyos kasi kung hindi lahat po sa Diyos, wala po ako dito ngayon. Napakalaking halaga po sa akin yung nakapag-aral ako dito. Napakasarap po ng may education. Kahit matanda na po ako, para po sa paglaya ko, kahit may edad na po ako, magagamit ko po ito. Samantala, sinabi naman ni Atty. Paulino H. Moreno, Regional Director ng BJMP Region 3, pinagpaplanuhan na rin nila ngayong taon na simulan na rin sa Tarlac City Jail ang pag-aaral sa kolehiyo ng mga PDL. Nagipag-ugnayan na sila sa Tarlac State University para sa libreng pag-aaral sa programa na Education Behind Bars o Education sa likod ng rehas. Yung College Education Behind Bars na program natin ay i-o-offer na rin dito. Nagkaroon na ng linking ang ating management dito sa Tarlac State University, and according to them, medyo positive naman yung response. Samantala, ito na ang ika-8 commencement exercises na isinagawa sa loob ng Tarlac City Jail ng BJMP. At yung mga latest live mula dito sa Tarlac City. Balik sa iyo. Aga? Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Hindi makita ang aircraft na may lulan sa Malawi's Vice President Saulos Chilima at siyam na iba pa. Nawala sa radar ang Malawi Defense Force aircraft matapos na umalis sa Lilongwe umaga ng Lunes, June 10. Batay naman sa presidente ng Malawi na si Lazarus Chakwera, nagpapatuloy ang isang search and rescue operation. Bumoto ang United Nations Security Council upang suportahan ang isang US proposed Israel-Gaza ceasefire plan. Sa ilalim ng panukala, may mga kondisyon para sa pagkakaroon ng ganap at kumpletong tigil putukan. Gayon din ang pagre-release sa mga bihag ng Hamas. Pagbabalik ng mga labi ng mga namatay na bihag at palitan ng Palestinian prisoners. 14 sa 15 Security Council members ang bumoto ng pabor sa US drafted resolution, samantalang tumanggi namang bumoto ang Russia. Inanunsyo ng Apple na makikipag-partner ito sa OpenAI upang magkaroon ng ChatGPT sa Siri. Magiging available ang ChatGPT ng libre sa iOS 18 at macOS X sa September nang walang account. Isasama rin ang popular na chatbot sa system-wide writing tools ng Apple. Humarap sa pressure ang Apple na makapag-introduce ng bagong AI features sa mga produkto nito matapos mabilis na i-adopt ng rivals nito ang technology. Opisyal nang inianunsyo ng Bright Music ang nalalapit na military discharge big hit na military discharge ng BTS member na si Jin. Sa pahayag na inilabas ng Big Hit Music, masaya nitong ibinalita sa fans ang nalalapit na paglabas ng eldest member ng BTS matapos ang halos 2 taong mandatory military training. Base sa ilang local reports, sinasabing kasama sa magwo-welcome kay Jin ang 6 pang miyembro ng BTS na sina RM, VJ Hope, Jimin, Jungkook at Suga na nag-apply ng kanilang leave sa military. Nagpaalala naman ang Big Hit Music sa lahat ng Army na walang gaganaping special event sa paglabas ni Jin
at nakiusap na huwag nang dumayo pa sa military camp. Bukas, inaasahang lalabas na ng military camp si Jean. Humingi na ng paumanhin si Alas Pilipinas player si Rondina matapos na ulanin ng batikos kasunod ng kanyang komento sa P-Pop Kings na SB19. Sa kanyang Instagram live video kahapon, nag-sorry ang volleyball player sa lahat ng mga fans na na-offend sa kanyang komento at ipinaliwanag na hindi talaga siya pamilyar sa P-Pop group. Nag-ugat ang issue matapos na matanong si Cici Rondina noong linggo sa isang interview kung anong awit ng SB19 ang kanilang inaabangan. Subalit nang sumagot ito ay sinabi niyang Starbucks lamang ang kanyang kilala. Umani ng mga negatibong komento mula sa fans ng SB19 ang naging pahayag ng volleyball player. Sa hiwalay na pahayag, umapila naman ang SB19 members na sina Estel at Pablo na itigil na ang pagpapakalat ng hate comments at irespeto at unawain na lamang ang sitwasyon na hindi talaga lahat ng tao ay kilala ang kanilang grupo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit. Kapitulo 145, versikulo 16 na nagsasabi, iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.